Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. At ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, dahil napag-usapan na natin kung ano yung mga dapat gawin, no? Um, when it comes to tattoo aftercare or things that you need to do after your tattoo session, pag-usapan naman natin kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin after your tattoo session. Pero bago tayo magsimula, intro muna. And we are back. Yes, sir. So, ayun na nga. Ano nga ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin after your tattoo session or while your tattoo is still fresh? Siyempre, alam nyo na. May kodigo tayo. Yun. So, eto. I only have at least 7, I think. Kapag may naisip akong idagdag, hahaba to syempre. But I have 7 here on my list. At gawin lang nating maikli yung video, no? Para hindi naman kayo naiinip. Ayun. So, again, what are the things that you can never do after getting a tattoo? So, syempre, after you get a tattoo, your skin is an open wound. Yun, para sa mga hindi nakakaalam, no? Ang tattoo po ay sugat 'yan. So it's an open wound. It's parang it's a place where bacteria or any mga foreign bodies na pwedeng mapunta diyan na makasama sa kalusugan natin, no? Hindi lang sa paggaling ng tattoo but sa health natin mismo. Okay? So, of course, para ma-prevent yung mga infection or hindi magandang paggaling ng tattoo, eto, sabi ko nga, meron tayong pito dito na hindi nyo dapat gawin. No? This is actually, hindi ito yung just after the tattoo lang. This is the whole, like the healing process. Ito yung mga hindi nyo dapat gawin. Para sa again, para sa mga hindi nakakaalam, no. Tattoos heals from like around 2 to 4 weeks, depende pa 'yan. May mga tao na matagal magpagaling ng tattoo, may mga tao na mabilis gumaling yung tattoo, but again, minimum should be 2 weeks, no. Kung 1 week lang, 3 days lang, 5 days lang, magaling na yung tattoo nyo, or kung ano mang superpowers meron kayo, nagbabalat na yan, magaling na, totally healed na. Still, give it 2 more weeks, no? So make it 2 weeks talaga. Treat it, kahit magaling na yan, tuyo na yan, nakikita mo parang okay na. Treat your tattoo as an open wound for the next 2 weeks. Kung magaling na yan. But, para mas safe, 4 weeks. Kung hindi mabilis gumaling yung tattoo mo, hanggang makita mo na magaling na talaga siya. Okay? Ayun. So, simulan na tayo. So, number 1, never submerge into water. Hindi ko naman sinabi na bawal maligo, pero bawal ibabad sa tubig, no? Kung maliligo ka, huwag mong tagalan, no? Kasi kapag mas tumatagal yan, mas nabababad, syempre, mas hindi natutuyo agad, no? It's fine na maligo, syempre, to hydrate the skin, the tattoo, para hindi siya mag-dry up. But wag naman ibabad. Syempre, lahat ng sobra ay hindi maganda. Ano pa? Bawal mag-swimming sa swimming pool kasi maraming ihi dyan. Di malinis yan, may chlorine pa yan at mga kung ano-anong gamot pa na nilalagay. Sa mga, sa dagat, sa mga natural bodies of waters. Kung noong araw, sabi, pag bagong tuli ka, tumalong ka sa ilog, tumalong ka sa dagat. Mali po yun. Huwag natin gagawin yun kapag bagong tattoo tayo. Kasi, hindi natin alam kung anong meron dyan. Kung may nagtatapon ng basura dyan. Kung dyan ba nakadiretso yung mga CR ng kapitbahay nyo. Diba? Kasi syempre,
hindi natin masasabing malinis yan unless you tested. But to make sure, 'di ba? Syempre, wag na, 'di ba? Baka mamaya malagyan pa ng at yung tattoo nyo. Ma-infection pa. So yun, wag na tayong mag-swimming sa mga ganon kasi hindi talaga maganda yan. Doon na lang tayo sa maligo ng mabilis, kung kayang maligamgam na tubig, maligo ng maligamgam na tubig para lang ma-hydrate yung tattoo. Ayan. Pangalawa, kapag natutuyo na siya, syempre magkakaroon yun ng scabs. No, kapag nagbabalat na, wag niyong kukutkutin. Wag niyong kakamutin kasi kapag nabakbak yan, tapos dumugo, actually kahit hindi dumugo makikita nyo yan, yung lining hindi na ganun kalinis, 'di ba? Minsan napuputol na yung lining, yung kulay patsi-patsi na. Again, lagi naming sinasabi, the tattoo itself is not just the tattoo artist's paano ko ba sasabihin to? Hindi lang, it's not just the tattoo artist's responsibility. Part of it is the customer's responsibility. Siyempre, sa healing process, kailangan maayos, kailangan alagaan yung tattoo. Yun. So, huwag niyong kukutkutin, huwag niyong babakpakin. Okay. Ayun. Ano pa? Kapag kumakati na, lagyan nyo lang ng lotion para ma-hydrate. Kasi kapag kumakati yan, ibig sabihin dry. Yun. Never expose it to direct sunlight. Huwag nating ibababad sa araw. Kasi yung balat nga na walang tattoo, kapag natutukan ng araw, natagalan sa araw, mahapdi na, di ba? Masakit na. Ano pa? Yung open wound. So, huwag nating itutok sa araw. No? Siyempre, may mga ink yan na could react with the UV rays or whatever. No? At siyempre, kapag nasa arawan yan, nakatutok sa araw, may kasama ding alikabok yan. So, ingatan natin. If we can wear loose clothes that could cover the tattoo, much better para hindi maarawan kung hindi talaga maiiwasang dumaan sa arawan. Pero kung maiiwasan, wag nang itapat sa araw. Magpayong or magtago or kahit ano pa yan, basta magtago kayo, no? Para lang safe, no? And don't put any sunscreen. Sugat pa rin yan. So just cover it up with like clothes or any cloth na pwede makatakip dyan or payong, di ba? Basic lang. Huwag tutukan ng araw. Yun. Malalaman nyo naman yan pag nangyari sa inyo, pag natutok sa araw yan, mahapdi. Kayo na rin mismo yung aalis sa arawan. Ayun. Ano pa? Number 4, huwag magsuot ng mga masisikip na damit. Lalo na kung halimbawa sa hita yung tattoo mo, sa binte, tapos naka super skinny jeans ka na maong, di ba? Kahit sabihin natin super emo huwag ka na magsuot ng ganun kasi mai-irritate lang yung tattoo at pwedeng ma-infect pa yan. So makakaabala pa yan sa'yo, masasaktan ka pa at hindi pa makakatulong sa healing process. Lalo na kung sobrang fresh pa ng tattoo or biglang dumugo or kung ano mang nangyari, dumikit pa yan, ang hirap alisin yan, sakit yan. So, wag na magsuot ng masisikip na damit. Yan. Next one, ito, number 5 is, never use harsh products or ointments. Meron tayong mga suggested products na nilalagay sa tattoo, pang tattoo talaga. And there are also suggested na mga moisturizing lotions na magagamit. Huwag na tayo mag-imbento ng kung ano-ano pang nilalagay sa tattoo. No? Lalo na yung baby oil. Sobrang dami naglalagay niyan, lalo na nung araw. At petroleum jelly, please lang, itigil na natin yung pagpapalagay ng petroleum jelly sa tattoo. Pag may sugat ka ba, nilalagyan mo ng petroleum jelly? Hindi naman, di ba? Tattoo is sugat din yan. So, don't put any petroleum jelly or whatever shit that you want to put in sa tattoo mo. No, lagyan mo yan ng master na pampatanggal ng tigyawat or pampaputi ng mukha or kung ano-ano pang sabon na pampaputi, no? Hindi maganda yun. At ayun ang gumaling para mas safe, no? Kasi kung ano-ano yung ilalagay nyo,
hindi maganda, baka masira pa yung tattoo. Even yung mga suggested products na pwedeng ilagay sa tattoo, just put moderate amount. Don't put ng sobra, no? Hindi dahil marami ka nilagay na moisturizer, okay na yun. Kapag nababad masyado yun, pwedeng ma-infect pa rin yun. Kasi pwedeng madikitan ng alikabok or ma-irritate yung balat kasi nga sobrang daming product, di ba? So just put moderate amount para safe lagi at para hindi kayo maabala at hindi masira yung tattoo sa paggaling. Yun. Eto, hindi pa pala last. Number 6 to. Never drink alcohol right after mismo nung tattoo, no? Hindi may iwasan, no? But it's really not advisable to do or to drink alcohol after ng tattoo. Or if you're drinking any blood thinners, wag na rin muna, no? Kasi baka dumugo pa lalo or hindi tumigil yung pagdudugo ng tattoo mo kapag uminom ka ng blood thinners, at kapag uminom ka din ng alak, baka hindi rin tumigil sa pagdudugo. Yun. Tsaka syempre, pag uminom ka ng alak, umiinit yung katawan, pawisan ka, ma-irritate yung tattoo mo. So, just don't. Yun lang naman, basic lang naman yun. Kasi syempre, pag uminom ka ng alak, ano ba mangyayari? Ipahinga mo na lang. Ang sakit-sakit ng tattoo mo, iinom ka pa, diba? So, wag na. And lastly is, ito, if you're doing dry healing, no? Sinama ko lang to as an extra. If you're doing dry healing, make sure it's properly done. Kasi if it's not done properly, masisira yung tattoo mo. And dry healing, it's not really advisable, no? I'm gonna have a separate video about dry healing versus wet healing. Pero if you're gonna do it, make sure may reason kung bakit mo siya gagawin. Kasi kung gagawin mo lang siya dahil, I don't know, tamad ka or ayaw mo lang talaga or gusto mo lang pabayaan yung tattoo, just don't do it, no? Kasi baka masira yung tattoo. But if you're gonna do it, make sure you do it properly. I'll do a separate video about dry healing para mas maintindihan nyo, but I'm not giving you ideas to do dry healing. Pero if you can stay away from doing dry healing, don't do it. If you have no choice, do it properly para hindi masira yung tattoo. Ayun. Yun lang naman, di ba? Ang bilis nung video natin. Sana nagustuhan niyo yung video natin. Kung nagustuhan niyo, like niyo na yung video natin. And kung okay lang, subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. And hit the bell icon para na-notify kayo tuwing may bago tayong video, dahil nag-upload ako ng video every Saturday, 7:30 PM. At maraming salamat sa mga umabot sa dulo ng video. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Shoutout ko kayo. Yun lang. Peace out.